Maliban sa boxing at basketball, kilala rin ang husay ng mga Pilipino pagdating sa cue sports o billiards. Ang problema, tila kulang na kulang daw ang suporta ng gobyerno sa sport na ito. Live mula sa Quezon City, si Bam Alegre may paandar. Jessica, nagsasanay sa ating likuran ang pool world champion na si Dennis Orcolio. At kung magtataka kung saan ba pwede gamitin yung physics at trigonometry, pwede raw yan dito sa larong pool. At ang maraming Pilipino ang magaling sa larong ito. Narito ang paandar. Mapasargo, side pocket o anumang anggulo sa pool table. Sunod-sunod kong ipasok ni Dennis Orcolio ang mga bola ng bilyar. Automatic at malamaki na ng araw kung tutuusin, kaya binansagan siyang RoboCup. Si Dennis kasama si Lee Van Cortesa ang reigning champion sa World Cup of Pool. Torneo ng pinakamahuhusay na pool player sa buong mundo. Susubukan nilang depensahan ang kanilang korona sa darating na September 23 to 28 sa Portsmouth, England. Talagang napakaganda at yung moment na yun talagang butas ng karayong pinanalo namin bago kami umabot ng finals. Pwedeng seryosohin at talagang hilig mo, depende rin sa bata yun. No? Kung talagang hilig mo na itong sport na to, bakit naman hindi? 9 na taon na ang paligsahan at 3 beses ng kampyon ang Pilipinas. Ang unang 2 titulo na panalunan ng powerhouse tag team ni Efren Bata Reyes at Django Bustamante. Ayon kay Dennis, katulad ni Bata at Busti, nagsimula lang din daw siya sa mga bilyaran sa kanto. Nung nag-edad ako ng 15, so, nag-try ako na mag-focus dito sa paglaro ng billiard. And then, yun, nagtutur-tur ako sa amin lang, yung mga maliliit, doon sa Mindanao, Visayas. And then, patambay-tambay, nanonood ng mga magagaling. Ang billiards o cue sports nagmula pa raw noong 15th century. Nabanggit sa ilang mga akda ni William Shakespeare at maging si Mary, Queen of Scots, binalot ang kanyang mga labi ng tela ng kanyang billiard table. Go! Madali lang din makakita ng mga kanto na may bilyaran. Katuwaan man ang laro, palaban pa rin ang mga kalahok. May backshot pa. Ano masasabi mo sa kalaban mo ngayon? Magaling to. Kailangan sikapan talaga na matalo to. Nung bata ko, yan ang kahiligan ko. Kontra sa maglaro ng basketball, sa bilyard ako na. Kahit larong kanto, may spotter pa. Tagatawag ng foul at good shot. Siya ang mismong may-ari ng bilyaran. Bilyar na lang, kasi yung gagamit pa sila ng mga droga-droga dyan. Pati nga si pambansang kamao Manny Pacquiao, hindi lang boxing at basketball ang pinagkakaabalahan, mahilig din sa bilyar. Ayon sa isang cue sports analyst, talentado raw ang mga Pilipino sa bilyar. Pero hindi katulad ng Taiwan o China, wala raw programa ang pamahalaan na nakalaan sa pagsasanay ng mga batang pool players. May suporta naman daw mula sa Philippine Sports Commission, pero nakatutok lang daw sa mga international sporting events. Basically, ang PSC is involved in sa mga yung sa mga Asian Games, sila yung nag-field ng mga players. But yung in terms sa talagang pag-compete ng mga players internationally, sariling gastos sila. Kay Dennis, buti na lang kay Dennis or kay Livan, yung mga, or kay Efren and Django, meron silang mga sponsors na sumusuporta sa kanila. But how about yung ibang talents natin na ang dami pa? Tamang term nga daw ay cue sports. Ito yung umbrella term para sa ganitong laro ay cue sports dahil gumagamit ng ganito. At may iba't ibang uri na, may snookers, yung bilyar sa England daw yun, tapos yung pool, yun yung nilalaro natin sa North America. At ngayon, inistorbo lang natin saglit sa practice niya itong ating pride, si RoboCup, si Dennis Orcolio. Magandang gabi sa. Magandang gabi. Hi ma'am, magandang gabi. Hello Dennis, congratulations ha. Ngayon ka lang namin mababate sa lahat ng mga naging tagumpay mo recently sa billiards. Pero tama ba pag kayo'y lumalaro abroad, Dennis, para kayong on your own, bahala kayo kay manalo, kay matalo, may nakukuha man lang ba kayong suporta sa gobyerno? Dennis? Dennis, sabi ni ma'am, ngayon ka lang daw makakongratulate ng buong bayan for all your past victories. Tapos, totoo ba na pag nasa laban ka sa international, parang you're on your own daw ba? Ano po ba ang situation pag ganito? Siyempre, pag nasa ibang bansa kami, hindi masyadong pressure. Mas pressure kami dito sa Pilipinas. Siyempre, maraming mga umasa na Pilipinas. Kamihan mga bata ngayon. Tumula
huling tournament namin kay Manny Pacquiao, natalo kami. So, yung doubles namin, si Carlo Biado. So, ikot sa amin yun. Ngayon, naghahanda ako para sa World Cup. Ako para sa World Cup. So, Bam, pag nag-abroad sila, may nakukuha man lang ba silang kahit na anong suporta from the government? Alam ko, kadalasan ang sponsors nila private, mga kumpanya, mga individuals na medyo nakakaluwag, so kayang mag-sponsor. Pero meron nga man lang ba na nakukuha silang kahit na anong suporta, kahit allowance man lang sa gobyerno? Bam? Ayon sa aming earlier interview, kapag ito ay international sporting event, katulad ng Asian Games, SEA Games, may nakukuha naman silang support from the PSC o yung Philippine Sports Commission. Pero yun nga, tas yun din yung in charge do sa pag-field ng mga teams. Pero pag yung mga international competitions, tama sir, no? Pa yun, kailangan may sponsors pag mga internationals na laban. Oo, mga international, private sponsor, Boss Perry Mariano, yun ang nag-sponsor sa akin sa lahat ng mga private event. So, yun. Pag SEA Games, Asian Games, PSA. Pero pag training, no, bahala na siguro sila. Parang DIY, do it yourself. Anyway, siguro, bawat kanto naman, bukod sa may basketball ring, malamang meron ding bilyaran. Bam. Sa katunayan, ito nga ngayon, practice ngayon ni Dennis, nakigulo lang tayo rito. At sabi nga, minsan DIY na lang daw kayo kapag nagpa-practice do it yourself. Pero totoo rin naman, maraming mga bilyara sa kanto. Pero mas maganda daw sa ibang bansa, may program daw. Sir, totoo ba may program yung mga ibang bansa pagdating sa training ng Q Sports? Oo naman. Iba-ibang ano. Sa Taiwan, may program sila doon. Pero kadalasan, sariling practice na lang mo, no. Dito sa atin, Dennis, walang programa ang gobyerno para magkaroon sana tayo ng mga pool, no, na mga batang magaling sa billiards para maalagaan sila hanggang sa sila naman yung susunod na henerasyon, yung mga susunod sa inyong mga masters ngayon. Kayo nila Bata, nila Django, ikaw. Sana may ganon, no? Pero meron ba? So ma'am, ito si Sir Dennis ay nagsimula sa Surigao bilang mangingisda lang at tinuruan lang din siya sa kanto at siya nagtuturo rin siya sa iba. Pero meron ba tayong dito sa ating pamahalaan, may program ba para sa pagsasanay ng mga batang pool players? Wala eh. Alam ko, walang ano dito. Noong nakaraan, may ginagawa si na league. Mas maganda yung mga player. Sa yun na paraan na magiging isang magaling na bilyarista. So, sa ngayon, parang hindi ko na nakita yun eh. So, yun. Okay. Maraming salamat sa iyo at congratulations ulit, Dennis Orcolio at Bam Alegre. Maraming salamat sa inyong paandar.